Sa pagbubukas ng panibagong era sa Lakers, tara't pag-usapan natin ang sinasabing masterpiece na nabuo nila ngayong season. Sapat na nga ba ito para magtagumpay sila na makapasok sa finals at ito lang ba ang season para bumalik sa kanila ang pagiging title contender? Isa na ata itong Luka and AD's trade na gumulat sa buong NBA world. At di lang yan dahil malaki yung impact lalo na sa mga Dallas fans nang mawalan sila ng isang rising superstar. Sino mag-aakala na bigla ang mawawala sa roster ng Dallas itong si Luka after 7 years of victorious journey? At nakaabot pa ng finals at kinapos lang nga raw talaga yung mga to matapos na makatapat ang one of the best team ng Eastern Conference noon na Boston Celtics. Pero hindi na para balikan natin yan mga pare ko dahil magpo-focus nga tayo ngayon dito sa LA Lakers, yung masterpiece na binuo nitong si Rob Pelinka na parang laban nga raw sa isang chess dahil may mga nagsakripisyong mga importanteng role para lang manalo at mabuo ang masterpiece na to ngayon sa Lakers. Alam natin kung gaano kahalaga yung role nitong si AD lalo na pagdating sa depensa, pero sinugal nga ng Lakers yan para lang makuha itong superstar ng Dallas. Dahil naniniwala yung mga to na mas magiging fit yung versatile nitong si Luka kaugnay itong si LBJ. At hindi mo na inisip ng Lakers yung pagbagsak nga ng ratings nila mula sa depensa dahil ngayon inasagot na nila yung problema nila pagdating sa isang elite scorer. At di lang yan dahil sa role nitong si Luka kaya nitong maglaro as a forward shooting guard and also point guard dahil ibang klase rin yung skill nito sa pag-handle ng bola at isa sa mga role player ng Dallas at playmaker sa team. Na isa nga yan sa dahilan kung bakit nakikita nila na magiging fit yung versatile nitong si Luka dito kay King LBJ. Bukod dyan nasa katangian na rin ng isang Luka na hindi ganun nga raw ka-attracted pagdating sa spotlight ng team dahil alam niya kung kailan siya gagana sa game. Kaya walang magiging problema pagdating sa mga role playing nito sa LA Lakers. Paniguradong malaki yung impact na mabibigay nitong si Luka kahit sa anong team naman na paglalaroan niya sa Western. Swerte nga lang talaga ang Lakers dahil sila yung unang team na inofera ng Dallas sa trade na to. Ihintayin mo na nga lang daw dito yung unang magiging debut nito sa Lakers and for sure magkakaroon nga ng malaking adjustment itong si Luka sa team na yan. Dahil bagong environment nga yung may experience nito sa LA Lakers mula sa 7 years niya na paglalaro sa Dallas at ngayon nga biglaan nga itong mapupunta sa LA Lakers team. Kaya naman hindi natin kailangan magbigay agad ng mataas na expectation sa magiging preview games nitong si Luka sa LA Lakers but malaki yung assurance na mas mataas at malaki yung pagbabago pagdating sa offensive ratings ang mabibigay nito. Malaking pakinabang para sa Lakers yung pagiging playmaker and husay nitong si Luka pagdating sa pag-handle ng bola lalo na sa isang intense game paniguradong malaki yung aasahan nila sa guard na to. Malaki yung expectation na nag-aantay dito kay Luka para sa Lakers lalo't makakasama niya na dyan itong si King LBJ kaya naman paniguradong isa yan sa inaabangan ng maraming fans. Skill, versatile, bukod dyan syempre yung marketing na mabibigay nitong si Luka sa Lakers dahil ngayon pa lang mga para ko ay nare-report na sold na yung mga jersey nito sa Lakers, di ba? Kaya wala nga raw talagang talo ang Lakers sa trade na to na nangyari. And bonus na nga lang raw talaga kung magiging compatible itong si Luka sa mga players na to ng Lakers. And for sure naman ako na hindi malabo na mangyayari naman yung bagay na yan. At hindi lang yan mga pare ko, mula sa isang elite scorer na kuha rin nila yung power forward na galing naman dito sa Brooklyn Nets, itong si Dorian Finney-Smith. At sa ilang game nga nito ay nakita yung pagbabago sa defensive play na nangyari dito sa LA Lakers at nagkaroon sila ng panibagong outlet pagdating sa frontcourt defense. Kaya di na rin nakakapagtaka kung bakit basta-basta na lang binitawan nila itong si AD. Talagang napaghandaan na nga raw ngayon ng Lakers ang mangyayaring trade na yan. Mula dito kay Dorian Finney-Smith, heto na nga, kumuha sila ng isang lehitimong sentro na panigurado nga raw na mas lalong magpapataas pa ng defensive ratings nila. Dahil malaki yung aasahan nila mula sa rebounds, assists, lalo na yung block percentage nitong si Mark Williams na galing naman sa Charlotte Hornets. Sobrang ganda nga talaga ng naging movement nitong Lakers sa pagpasok ng trade deadline. Dahil talagang naging sulit yung pag-aantay ng mga to na makakuha ng mga asset players at di lang asset players kung hindi superstar pa ang nasungkit ng mga to sa trade deadline. And para sa akin lang naman mga pare ko hindi na nga para panghinayangan pa ng Lakers yung mga key players na ginamit nila sa trade na yan dahil yung mga napangalan naman na nakuha nila sa trade deadline na yan paniguradong malaki yung magiging outcome sa roster na to ng Lakers. Ngayon natapos na yung matagal na nilang pinoproblema pagdating sa isang elite shooting guard
solid at isang dominant center, siguro nga sapat na nga araw ngayon para mas lalong tumaas ang expectation ng marami dito sa team at sa lineup ng LA Lakers ngayon. Kayo ba mga pare ko, sa tingin nyo, ito na ba yung lineup na sinasabing masterpiece nitong si Rob Pelinka na mas magpapataas at magpapalakas pang araw sa kanila sa pagiging title contender?